Peke lang naman yung sa atin. Kapag nalaman nila dahil sa balita, doon ko na lang sasabihin. Ani Rebecca at mabilis na tumalikod. Nagpakaabala na lamang siya sa paghahanda ng dinner nila. Tila ba may kirot sa kanyang puso ang katotohanang peke lamang ang relasyon nilang dalawa. Hindi tunay ang kanilang pagsasama. Rebecca, let's visit your mother. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Sabi ni Charles na ikinagulat ng dalaga. Bakit naman? Tanong ni Rebecca at napahinto sa kanyang ginagawa. Nothing. What about your father? Nasaan siya? Tanong ni Charles. Naging interesado ang binata sa kanya. Gusto niyang malaman ang buhay ni Rebecca. Halos ayaw na rin niyang mawalay sa dalaga dahil sa unti-unting paglalim ng kanyang pagtingin sa dalaga. Wala na si Papa. Matagal na rin. Naaksidente kasi siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang nangyari sa kanya. May halong lungkot sa boses ni Rebecca. Pwede ko bang itanong kung anong nangyari? Tanong ng binata. Aksidente. May nakabangga sa kanya. Ayoko na sanang maalala, Charles. Sorry. Napayo ko si Rebecca. Nagulat siya nang maramdaman ang bisig ng binata. Niyakap siya nito ng mahigpit. Napapikit naman si Rebecca sa matipunong dibdib ni Charles. Dinig na dinig ni Rebecca ang mabilis at malakas na tibok ng puso nito. Sa isipan ni Rebecca, ay pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na mas lalo pang mahulog sa binata. Napakahirap ng kanyang pinasok. Binayaran lamang siya upang magpanggap, ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti ding gumaan ang loob niya kay Charles. Kinabukasan, pinagbigyan ni Rebecca si Charles. Umuwi si Rebecca sa kanilang bahay na kasama ang boss, na may dalang bulaklak at prutas para sa ina ni Rebecca. Sofia! Bumungad ang kapatid ni Rebecca sa kanilang pinto. Ate? Sigaw ni Sofia at akmang yayakapin si Rebecca, ngunit napahinto siya nang makita si Charles. Lingid sa kaalaman ni Rebecca na alam na pala ng kanyang kapatid at ina ang kumakalat na mga litrato nila ni Charles. Kasama mo pala si kuya. Hindi ba boyfriend mo siya? Sabi ni Sofia na ikinagulat naman ni Rebecca. Ano? Paano mo nalaman na? Ate, okay lang. Ano ka ba? Kinikilig na sabi ni Sofia. Sofia, anak, sinong tao sa labas? Rebecca? Napatigil sila nang lumapit ang ina ni Rebecca. Nakakatayo at nakakapaglakad na ito, ngunit iniindi pa rin ang kanyang sugat mula sa opera. Mama, kamusta po kayo? Bati ni Rebecca at nagmano sa kanyang ina. Good morning po. Tita, these are for you and Bano po, sabi ni Charles at agad na kinuha ang kamay ng ina ni Rebecca. Mas gwapo pala sa personal itong nobyo mo, anak, sabi ng kanyang ina. Ma, paano niya po nalaman? Ate, kalat kayo sa social media, singit ni Sofia. Pero bakit hindi kayo nagsasabi? Muling tanong ng dalaga. Ikaw ang hindi nagsasabi, ate. Hinihintay ka lang namin ni mama. Masaya nga kami para sa'yo. Sa wakas, nagka-boyfriend ka din, sabi ni Sofia. Pumasok nga muna kayo dito sa loob at magkwentuhan, sabi ng kanilang ina. Naupo sila sa sofa. Magkatabi si Charles at Rebecca habang kaharap naman nila ang kanyang ina at kapatid. Anak, hindi mo naman kailangang itago sa amin ang relasyon ninyo. Matagal ka na rin nahihirapan dahil sa akin. Sa sakit ko. Kaya gusto ko ring i-enjoy mo ang buhay na mayroon ka, sabi ng kanyang ina. Mama? Huwag niyo pong isipin yan. Saka hindi ko po gustong itago si Charles. Nahihiya lang po ako magsabi lalo na at siya po ang boss ko. Talaga? Siya ang boss mo, ate? Kung ganon, siya rin ang palagi mong kasama, singit ni Sofia. Oo. Sorry kung hindi ako nagsabi kaagad. Okay lang yun, anak. Salamat din at dahil sa boss mo ay natuloy ang operasyon ko. Kung kailangan niyo pa po ng tulong, tita, anything, gagawin ko po para sa inyo. Lalo na po kung para sa ikasasaya ni Rebecca. Napatingin si Charles kay Rebecca at hindi niya napigilang hawakan ang kamay ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Rebecca. Pakiramdam niya itutuong mula sa puso ang mga salita ni Charles. Napawi rin ang saya at kilig na nararamdaman niya
nang maalalang palabas lamang pala ang lahat ng ito. Sana kayong dalawang magkatuluyan. Maganang loob ko sa iyo, iho. Bukod sa alam kong kayang-kaya mong alagaan at buhayin ng anak ko, sigurado ako mabuti kang tao. Kaya ka nagustuhan ni Rebecca. Tinapik ng ina ni Rebecca ang braso ng binata. Salamat po, tita, sa pagtitiwala. Basta, huwag mong sasaktan ng anak ko. Mabuting bata si Rebecca. Nakangiting sabi ng ginang. Opo, tita. O siya, tara na sa hapagkainan at sabay-sabay na tayong kumain. Masayang naghain sila Rebecca at Sofia ng mga pagkain. Nagkukwento naman si Rebecca sa kanyang ina kung paano siya nahulog kay Charles. Masaya naman ang binata sa pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Rebecca. Maganang loob niya sa mag-iina. Kaya naman pakiramdam niya ay gusto niyang palaging dalawin ang mga ito. I'll help you wash the plates, sabi ni Charles nang matapos silang kumain. Okay lang, Charles. Ako nang bahala dito, sagot naman ni Rebecca. Pero hindi siya pinakinggan ng binata. Dinala niya ang mga platong pinagkainan nila sa lamesa. Sinundan ni Charles si Rebecca patungong lababo. Charles, ang kulit mo. Hindi ka nga gumagawa ng gawaing bahay sa kondo mo? Tapos utusan kitang maghugas ng plato dito sa amin? Sermon sa kanya ng dalaga. Come on, I know how to wash plates. Ako ang naghuhugas ng plato sa kondo ko. Ang konti kaya ng stocks mo, halatang hindi ka nagluluto ng Filipino foods. Panay kayang order mo online, sabi ng dalaga at saka pinabula ang sponge na hawak niya. Kaya nga gustong-gusto ko ang luto ng nanay mo. Ikaw ba? Sanay ka bang magluto ng mga Filipino foods? Tanong ng binata sa kanya. Oo naman, lulutuan kita bukas. Mamamalengke tayo mamaya. Sama ka? Tanong ng dalaga. Sure, let's do it. Nakangiting sagot naman ng binata. Masayang pinanood ni Sofia at ng kanyang ina ang kanyang kapatid at si Charles na nagkukulitan habang naguhugas ng mga pinagkainan nila. Masaya akong makitang masaya ang ate mo. Ngayon lang siya nakatawa ng ganyan dahil palagi siyang problemado noon. Bulong ng ina ni Rebecca. Kaya nga ma, sana magkatuluyan sila ni Kuya Charles. Kahit ang daming negative comments about sa kanila through online. Sabi ni Sofia. Ang mga tao hindi naubusan ng sinasabi at opinyon. Pero depende sa pagtingin ng tao kung paano niya tatanggapin ang mga sinasabi nila. Sa tingin ko, wala namang pakina ang ate mo sa mga negative-negative na yan. Basta masaya siya. Sila ni Charles. Lumipas ang ilang oras at natuloy nga si Charles at Rebecca na mamili sa palengke. Tuwang-tuwa si Rebecca nang malamang hindi pala sanay sa palengke ang binata. Tinuruan ni Rebecca si Charles na mamili ng mga magagandang prutas at gulay. Habang pauwi naman sila ay nakatanggap ng mensahe si Charles mula sa kanyang ate. Look, my sister sent me an invitation. Sabi ng binata sa dalaga. Tiningnan naman ni Rebecca ang cellphone ni Charles dahil nagmamaneho ito. Birthday pala ng kapatid mong si Justin sa linggo. Evening party daw sa Vidaville. Saan naman yon? Tanong ng dalaga sa binata. Oh, it's a big party resort that my brother owns. As far as I know, Lunes ang birthday niya. Siguro ginawang linggo para makapunta ang lahat. So, mag-ready ka. Pupunta tayo doon sa weekend. Sabi ng binata kay Rebecca. Sure. Almost 2 weeks left na lang pala ang trabaho ko sa'yo. Kapag naman nagustuhan ka ng family ko, siguradong magkakaroon ka ng renewal of contract. Nakangising sabi ni Charles. Napangiti naman si Rebecca. Lumipas pa ang mga araw. Nagsilbing sekretary na si Rebecca ni Charles. Todo alaga ito sa binata. At damang-daman niya ang pagod nito kaya naman pag uwi nila, ay pinagluluto niya si Charles na mga gusto nitong kainin. Dumating naman ang araw ng birthday ni Justin. Suot ni Rebecca ang hapit na brown dress nito. Terno sila ni Charles, na ang suot naman ay tuxedo na brown. Pagdating sa party ay agad na inabot ni Charles ang regalo niya kay Justin. Thanks kuya. Nakangiting sambit ni Justin. Nasaan ang inaanak ko? Tanong ng binata. Nasa kwarto pa. Nagpapa-breastfeed ang asawa ko. Okay. Meron din ako regalo sa pamangkin ko. Here.
Sabay abot ni Charles ang regalo kay Justin. Thank you, kuya. By the way, Mom and Ate Jenny are waiting for you sa likod. They're drinking wine. Inom kayo ng girlfriend mo. Maraming drinks doon. Sabi ni Justin. Thanks, bro. Let's go. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Rebecca at dinala sa kung saan naroon ang pamilya ni Charles. Tahimik sa likod ng malaking bahay. Hindi masyadong dinig ang malakas na sounds na nanggagaling sa harapan, kung saan ginaganap ang party ni Justin. Mom, where's Dad? Tanong ni Charles at nakapagbeso sa kanyang ina at kapatid. Hello po tita, Ate Jenny. Akmang lalapit si Rebecca sa mag-ina, ngunit sinamaan ng tingin ni Jenny si Rebecca. Biglang natahimik si Rebecca dahil biglang nagbago ang pakikitungo nila sa kanya. Is there something wrong? Tanong ni Charles nang makita ang masamang pagtingin nila kay Rebecca. Ask yourself, Charles. Tingin mo, anong problema? Sarkastiko na sabi ni Jenny, dahilan para kumabog ng malakas ang dibdib ni Charles. Hindi ko kayo maintindihan. Mommy, Ate Jenny, ano bang problema? Muling tanong ni Charles. Charles, matanda na ako para paikutin mo at gawin mong tanga. Alam kong ginagamit mo lang ang babaeng to para mapatunayan sa amin ang ego mo. Sigaw ng ina ni Charles. Napaawang ang labi ni Rebecca. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Napuno ng takot ang puso niya at napayo ko na lang sa kahihiyan. Charles, alam mo bang naha-high blood sa'yo si Mami? Pinaimbestigahan niyang babaeng yan at kahit kailan, hindi pa siya nakapunta ng Paris. Gumawa ka lang ng kwento, Charles. Sigaw ni Jenny. Sorry po. Patawarin niyo po kami sa nagawa namin. Naiyak namang sagot ni Rebecca. Ma'am, hindi na natin kailangang humantong sa ganito. I'll explain everything. Depensa naman ng binata. See? Magkano ang binayad mo sa babaeng to? Bayaran ka pala ha? Nakakadiri kayo. Pinaikot niyo kami? Sigaw ni Jenny at laking gulat ni Charles nang ibuhos ni Jenny ang wine nito kay Rebecca. Tuluyang napaluhang dalaga. Wala siyang laban. Enough! Tama na. Ako, sa akin kayo magalit at huwag kay Rebecca. Ako ang saktan niyo. Sa akin mo na lang sana ibinuhos ang wine mo. Naramdaman ni Charles ang palad ng kanyang ina sa pisngin nito. I expected a lot from you, Charles. Pero kalokohan lang palang ibibigay mo sa akin. Napatigil si Charles sa sinabi ng kanyang ina. Bigla namang tumakbo si Rebecca papalabas. Nais niyang takasan ng lahat. Tapos na ang trabaho niya dahil alam na ng pamilya ni Charles ang panlolokong ginawa nila. Rebecca! Sigaw ni Charles at mabilis na hinabol ang babae. Napahinto si Rebecca nang makitang pinagtitinginan sila ng mga tao. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Rebecca at dinala ito sa kanyang sasakyan. Pag-upo ni Rebecca ay mas lalo pa siyang napaiyak. Sorry, Charles. Tapos na. Wala na. Umiiyak na sabi ng dalaga. Shh! Hindi mo kailangang mag-sorry. It's all my fault. Dinala kita sa ganitong sitwasyon. Malungkot na sabi ni Charles, sabay hubad sa coat nito at inilagay sa basang dress ng dalaga. Gusto ko na lang umuwi. Tumango si Charles at tagad na nagmaneho. Walang imik si Rebecca ngunit puno ng pagkagilty ang puso ni Charles. Hindi niya kayang makitang umiiyak ang dalaga, lalo na't dahil sa kanya. Gusto niyang baguhin ang lahat upang maging masaya ulit si Rebecca. Ngunit mukhang huli na ang lahat. We're here, sabi ng binata. Walang ganang lumabas ng sasakyan si Rebecca. Dire-diretso itong naglakad patungo sa elevator. Akmang hawakan ni Charles ang babae ngunit napangunahan siya ng takot. Charles? Yes? Naunang pumasok ng condo unit si Rebecca, isinarado naman ni Charles ang pinto at saka inilak. Uuwi na ako sa amin. Yung tungkol sa pera, kalahati na lang ang ibabalik ko ha. Total naka 2 weeks naman ako mahigit na nag-stay bilang girlfriend mo. Sabi ng dalaga sa kanya. Napalunok ng laway si Charles. Hindi niya alam paano pipigilan ang babae. Galit ka sa akin? Tanong ng binata. Tanging pag-iling ang ulo ang isinagot ng dalaga, sabay kuha sa kanyang maleta. Hindi kayang panoorin ni Charles si Rebecca. Natuloy ang nag-empake para iwanan siya. Rebecca, please. You don't have to do this. Hindi ka pwedeng umalis ng ganoon na lang.
Hinawakan ng binata ang kamay niya, ngunit itinulak siya nito. Ano ba? Para saan pa ba kung mag-i-stay ako dito? Nabisto ka na. Nabisto na tayo. Tapos na ang trabaho ko, sabi ni Rebecca at muling itinuloy ang pag-iimpake. Please, kung galit ka sa akin, saktan mo ako. Murahin mo ako. Pero huwag kang umalis. Tama na, Charles. Ano bang gusto mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sirang-sira yung pagkatao ko kanina. Dahil sa kalokohan mo. Tapos ano? Pagpipiyastahan na naman ako ng mga tao sa social media? Sigaw sa kanya ng dalaga. No, hindi ko nahayaang mangyari yon. Please. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Rebecca. Tama na, Charles. Gusto ko na lang mabuhay ng mapayapa. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Napayo ko ang dalaga habang umiiyak. Hindi kita hayaang umalis, Rebecca. Hindi mo na kailangang magbayad. Basta huwag kang umalis. Tapos na nga ang kontrata natin, di ba? Tapos na ang trabaho ko. Bakit ba ayaw mo pa akong pakawalan? Inis na sambit ng dalaga. Dahil mahal kita. Mahal kita at hindi ko kayang mawawala ka pa, Rebecca. Hindi na napigilan pa ni Charles ang tunay niyang nararamdaman. Hinawakan ni Charles ang magkabilang pisngi ng babae. Nalalaki ang mga mata ng dalaga. At hindi makapaniwala sa sinabi ni Charles. Rebecca, mahal kita. Sa panahon na nagsama tayo, wala ka man lang bang naramdaman para sa akin? Tanong ng binata. Ramdam niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Mahal din kita, Charles. Nagulat si Rebecca nang maramdaman ang labi ng binata na lumapat sa kanya. Hindi na itinago pa ni Rebecca ang matagal na niyang lihim. Mahal niya si Charles at sobrang saya nito nang malamang ganoon din ang pagtingin sa kanya ng lalaki. Lumalim ang mga halik ni Charles. Pakiramdam ni Rebecca ay hinihigop nito ang buong lakas niya. Napapikit lamang siya at hinayaan ang binata sa pakay nito. Ang angkinin siya. Tuluyang bumigay ang dalawa sa isa't isa. Nakita na lamang nila ang mga sarili sa kama. Napupuno ng tensyon at init ang kanilang mga katawan. Ang gabing iyon, ang una ni Rebecca at hindi siya nagsisisi na ibinigay niya ang iniingatan niya kay Charles. Nagising si Rebecca sa mabangong amoy ng pagkain. Pagdilat niya, ay laking gulat nito na makita ang foldable na lamesang nasa harapan niya. Good morning, Rebecca. Breakfast in bed. Nakangiting sabi ng binata. Biglang nahiya si Rebecca. Nang mapagtantong wala siyang suot na kahit ano, tinakpan niya ang kanyang katawan gamit ang kumot, habang abala naman si Charles na naglalagay ng pagkain sa harapan niya at tanging boxer shorts lamang ang suot nito. Thank you, Charles. Tungkol nga pala kagabi, Rebecca, papanindigan kita. Napatigil si Rebecca sa sinabi ni Charles. Pakiramdam niya itong matalon ang puso niya sa sobrang tuwa. Muli siyang hinalikan ng binata sa kanyang labi at inabot sa kanya ang kutsara. Kumain ka ng marami. Pupuntahan natin sila, Mami. Ipapaliwanag natin sa kanila na... Charles, teka lang. Hindi ko pa kasi kayang humarap sa mga magulang mo. Lalo na't nagigilty ako sa panloloko natin sa kanila. Pero hindi na natin sila niloloko ngayon. Mahal natin ang isa't isa. Alam ko, Charles, sadyang natatakot ako na ayaw na nila sa akin. I will do everything para matanggap nila ang relasyon natin. In the first place, kung hindi tayo nagpanggap, baka hindi rin tayo magka-developan. Napayo ko si Rebecca, dahilan naman para mapabuntong hininga si Charles. Sa tingin niya, hindi na niya kayang pilitin pa si Rebecca. Okay, I will talk to them alone. Kaso may iwan kita dito sa kondo. Okay ka lang ba dito? Tanong ng binata sa kanya. Oo naman, maglilinis na lang siguro ako dito sa kondo mo habang naghihintay sa'yo. Sabi ng dalaga at nagsimula ng kumain. Ngumiti si Charles sabay silang nag-umagahan. Pagkatapos nun ay umalis na si Charles para kausapin ng pamilya niya tungkol sa nangyari sa kanila ni Rebecca. Oh, bakit ka nandito? Hindi mo ata kasama ang hinahire mong girlfriend. Natatawang sabi ni Jenny. Ate, where's Mom? Gusto ko kayong makausap. Seryosong saad ng binata. Para saan pa? Baka kasinungalingan na naman ang ikwento mo sa amin. Sabi ng ina ni Charles, nakakalabas lang ng kusina. Mom, anak,
Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa kailangang magsinungaling sa amin. I did it because I needed to. Alam niyo namang wala akong interes magkaroon ng girlfriend doon pa. Pero pinipilit niyo akong mag-settle na. That's why I asked her to be my girlfriend for a month. But suddenly, napahinto si Charles. Ano? Suddenly what? Tanong ni Jenny na nabitin sa sinasabi ni Charles. I fell in love with her. Kahit na nagpapanggap lang siya nung una. Napayo ko si Charles. Namewang naman ang ina niya sa kanyang harapan. Paano yan ngayon? Alam niya bang gusto mo na siya? Tanong nito sa anak. Sandali, paano naman kami nakakasigurado na gusto mo nga talaga ang babaeng yon? Tanong naman ni Jenny. It doesn't matter anymore kung maniniwala kayo o hindi. I already told you the truth. Mahal ko na si Rebecca. Kung nung una peke lang ang lahat. Ngayon, totoo na. Mahal niya rin ako kaya I want to settle with her. I know naging pangit ang impression niyo sa amin dahil sa kalokohang ginawa namin. But right now, all matters is that mahal namin ang isa't isa. Kung ayaw niyo na sa kanya dahil sa ginawa naming panloloko sa inyo, wala na akong magagawa. I will marry her. Sabi ni Charles. Napataas ang kila ni Jenny. Really? Kailan lang kayo nagkakilala? Paano ka nakakasiguro na wala siyang ibang lalaki? Na ikaw lang talaga? Tanong ni Jenny. Nasa sa amin na yon. Alam ko ang buhay niya at alam niya ang buhay ko. Talaga ba? Alam niya lahat? Napatigil si Charles at napayuko. Mayroon pa siyang hindi sinasabi sa kanyang minamahal. Ang kasalanan na nagagawa niya noon, hanggang ngayon ay tinataguan niya. Enough of this, both of you. Tama na ang pag-aaway niyo. Kung ano man ang balak mo sa buhay, Charles, hindi ka na namin papakialaman. Malaki ka na. Just give me a grandchild. Kailangan marami akong apo na magpapatuloy ng mga businesses natin. Sabi ng ginang at saka hinawakan ang braso ni Jenny. Ikaw naman, huwag mo nang pagalitan ang kapatid mo. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Kalimutan mo na rin ang nagawa niyang kasalanan years ago. Thank you, Mommy. Sabi ni Charles at napatingin sa kanyang ate na hanggang ngayon ay masama ang tingin sa kanya. I like Rebecca, her personality and everything but I don't like a person when she lies. Sira na ang image ng babaeng yun sa akin. Inirapan ni Jenny ang kanyang kapatid sa katinalikuran. Mom, I promise, I'll do better now. Lalo na't may inspiration ako. May kinabukasan ako with Rebecca. Sabi ni Charles. Kung ganon, susuportahan na lang kita. And please, don't bring disgrace to this family. I'll be going. Your father is waiting for me in the office. Goodbye, anak. Tinapik ng ginang sa braso si Charles, saka lumakad paalis. Napabuntong hininga si Charles. Umalis na rin ito sakay ng kanyang kotse. Dumaan si Charles sa isang malaking flower shop at saka bumili ng malaking bouquet para kay Rebecca. Pagdating niya sa kondo ay nabutan niya si Rebecca nakakatapos lang maligo. Oh Charles, wow! Para sa akin ba yan? Tanong ni Rebecca at lumapit sa kanya. Yes. How do you like it? Ang ganda. I-display ko ito sa sala natin. Thank you, Charles. Nakangiting sabi ni Rebecca. Let's go somewhere. Tanong ni Charles. Saan naman? Mag-date tayo. Let's go everywhere you want to go, kahit gaano pa kalayo. Sabi naman ng binata at hinawakan ang pisngi ng dalaga. Wow, hindi ka magtatrabaho? Tanong ng dalaga sa kanya. I can work basta dala ko ang laptop ko. Gusto kong magtagaytay sa Baguio, Pangasinan, sa mga beaches, saka gusto ko ring mamasyal sa Palawan. Natatawang sabi ni Rebecca. Let's go then. Seryosong sabi ni Charles. Akala ng dalaga ay biro lamang yon. Ngunit sineryoso ni Charles ang lahat. Agad na nag-empake ang dalawa upang mag-travel. Kumalat naman ang balita sa social media. Marami silang paparazzi photos, nakuha ng mga netizens kung saan natagpuan silang magkasama sa iba't ibang lugar. Mas lalong naging masaya ang kanilang relasyon. Nag-adventure sila sa iba't ibang lugar, kaya naman mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ganda ng pictures natin. Gusto ko i-post sa social media accounts ko, sabi ni Rebecca habang nakahiga sa kanilang kama. Sure, post it. Ayoko, may bashers. Disable mo yung comments.
Sabi ni Charles at tinabihan si Rebecca sa kanilang kama. Sige, tingnan mo oh. Ang pogi mo dito. Artistahin ka talaga. Natatawang sabi ni Rebecca. Pogi naman talaga ako. Hindi lang dyan sa picture. Sagot naman ni Charles. Sus, ang hangin ha. Pangaasar pa ng dalaga. Let's have dinner sa seaside. Sige ba, anong oras? Mga 6:00 ng hapon para magandang view. Lumipas nga ang oras at naunang pumunta sa seaside si Charles dahil nagbanlaw pa ng katawan si Rebecca at nag-ayos ng kanyang sarili. Pagdating niya sa napag-usapang lugar, ay namangha si Rebecca sa sobrang ganda ng setup ni Charles. May mga bulaklak sa paligid. Isang long table na kaharap nila ang dagat. Saktong-sakto at palubog na ang araw. Sobrang ganda, wika ni Rebecca. Did you like it? Tanong naman ng binata sa kanya. Oo, parang ang sarap kumain kapag ganito ang view. Sabi naman ng dalaga. Hindi alam ni Rebecca ang sorpresang naghihintay sa kanya. Tumalikod ka muna, utos ni Charles. Nagtataka man, ay sumunod pa rin ang dalaga. At laking gulat niya nang makita ang mga staff ng hotel na may hawak na malalaking letters with light. Marry me. Pagbasa ni Rebecca sa nakasulat. Pakiramdam niya ay tumatalon ang puso nito sa sobrang tuwa. Charles? Paglingon niya kay Charles ay nakita niya itong nakaload sa kanyang harapan. Marry me, Rebecca. Spend your life with me. Ikaw lang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Nangilid ang luha ni Rebecca. Hindi niya akalain na magpropose pala si Charles sa kanya. Tunay na pag-ibig ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya naman agad na tumango si Rebecca. Oo, Charles. Papakasalan kita. Nakangiti niyang sambit. Thank you, mahal ko. Agad na isinuot ni Charles ang singsing sa daliri ni Rebecca.